Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo akong pag-aralan at pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hahain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang mangahas o nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sumusunod ka ba sa batas? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Sa kasaysayan ng mga Israelita noong mga panahon ni Moises, meron silang mahigit sa 600 mga batas. Sa ating ebanghelyo, ipinapakita ni Jesus ang buod ng lahat ng mga batas na ibinigay sa mga Hudyo. Ito ay pinagsama-sama sa dalawa lamang. Ito ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sa madaling sabi, ito ay tungkol sa pagmamahal o pag-ibig. Ang dalawang ito ay magkadugtong o magkakabit. Hindi maaaring paghiwalayin. Hindi kasi pwedeng sabihin mo na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang iyong kapwa. Kapag minahal mo ang iyong kapwa, minamahal mo na rin ang Diyos. Ang iyong pagsunod sa 10 utos ay pagpapakita ng pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa. Alam naman natin na ang unang 3 utos ay pagmamahal sa Diyos at ang 7 ay pagmamahal sa ating kapwa. Saan man tayo mapunta sa ating lipunan ay may mga batas na itinatakda. Sa mga estudyante ay may mga patakaran sa paaralan. Sa mga empleyado naman ay may mga pulisiya na ipinatutupad sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang ating pagsunod na ito ay nagpapakita ng pagrespeto na nagreresulta sa pagmamahal. Kapag ikaw ay sumusunod sa batas, trapiko, pinapakita mo na mahal mo ang iyong mga kapwa motorista at iba pang gumagamit ng kalsada. Dahil ayaw mo na may madisgrasya. Sa mga estudyante, kapag hindi ka nag-cheating sa exams, nangangulugan lamang nito na mahal mo ang Diyos dahil sumusunod ka sa isa sa mga 10 utos. At mahal mo rin ang iyong kapwa dahil nirerespeto mo ang gumawa ng exam na yon. Ang pagpasok ng maaga sa trabaho ay nagpapakita ng pagpamahal mo sa trabaho.
dahil ayaw mo na maapektuhan nito. Kapag naapektuhan kasi ang iyong trabaho, ay maaaring maapektuhan din ang iyong mga katrabaho at ang resulta ng trabaho sa inyong kumpanya. Minamahal mo rin ang Diyos dahil ginamit niya ang iyong employer para magkaroon ka ng kabuhayan para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Sa tulong ng ating ebanghelyo ay pinapakita sa atin na kagaya ng eskribang nagtanong kay Jesus, ay lalo tayong mapapalapit at mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos sa pamagitan ng buong pusong pagsunod sa mga itinakda na mga batas at mga patakaran. Hari nawa, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ay maipakita natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos at ang pagmamahal natin sa Diyos at kapwa sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas at patakaran. Samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, maingkintal nawa sa aming mga puso ang pagmamahal namin sa iyo at sa aming kapwa sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas na iyong itinakda para sa aming lahat. Amen.